pagka sabi nung ating teksto ay nasundan nyo ba agad-agad ay binasa? No? Yung po yung ready or prepared Bible reader. Pagkakita, basa. Muli, gusto kong ipaalala sa inyo, pag ako lang naman uli, ang magbibigay po na message, I do not expect na ipapa-flash ko po dyan yung Bible reading natin. My purpose is we should learn to bring our own Bible. So alam nyo na, ang ating pong minamahal na pastor, nagpa-flash po siya ng kanyang Bible reading. Pero sa akin, I changed my mind for our learning na dapat ay makita talaga sa atin ang difference na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kasi there was a story, meron pong isang pamilya, lumabas ng kanilang bahay, maganda ang mga suot, pero yung mga tao nag-observe, hindi alam kung saan pupunta yung pamilya. That was a day of Sunday. And then another family also ay lumabas ng bahay, sumakay ng sasakyan, at maganda rin ang suot, but people don't know kung saan sila pupunta. And the third family also went out, meron ding magandang suot, sumakay ng tricycle, at hindi rin alam ng mga observers kung saan din pupunta. Well, actually, ang difference ng ikatlong family, meron silang bitbit. At yun ang Bible. So, what are the difference between the three families? Considering na ma-identify mo kung sino ang Christians. Di ba? So, parang Canadian, Australian, and American, napupugutan ng ulo to identify who was the American. Makikita mo sa story kung sino ang Amerikano doon. Dahil sabi nila ay dahil sa kayabangan daw ng Amerikano. Ayan. Kasi nasa Gallatin sila, yung Canadian pupugutan, wala namang sinabi. He accepted yung kanyang parang pagpugot ng ulo. And then the Australian also accepted yung destiny ng kanyang buhay. Then here he comes, the American, hindi ho bumagsak yung yung blade, at sabi ng American, oh, I think there was a problem with the Gallatin. So let's fix it first. So doon makikita natin ang difference sa tatlong ito, who was the American. Dahil daw may kayabangan. Ayan. So sa paglabas po ng ating mga bahay, are we identified by people kung saan tayo pupunta, or are we identified by the people kung tayo po ay pupunta sa simbahan? Marami po sa amin ang iba't ibang religious families, at halos lahat sa kanila, pag-araw ng linggo, lumalabas ng kanilang mga bahay without bringing their Bibles. Kasama ba tayo doon? Palagay nyo. Lumalabas ba tayo ng bahay na hindi ma-identify, na katulad lang nila? Katulad ba tayo ng ganito, ng ganyan, mga religious people na hindi ma-identify kung sino ang maka-Diyos, kung sino nagmamahal sa Diyos, kung sino ang pumupunta
at alam ang pupuntahan ng mga taong ito, ng mga pamilyang may dalang Biblia. Di ba? So that's the reason why na sabi ko po, pag ako magpipreach, huwag niyong i-flash para ang bawat tao matuto, bawat Kristiyano, bawat anak ng Diyos, bawat lingkod ng Diyos, dapat bit-bit ang kanyang Biblia. This is our spiritual identification, mga kapatid, every time we went out or go out from our houses. Di ba? Para malaman nila, yung pamilyang yun, araw na naman ng linggo, they know, and we know, those family went to the church to worship their God. Hindi yung pare-pares na lang tayo, hindi tayo. Yan ang reality natin, mga kapatid. Kaya, kung medyo may kaunting kahiyaan, mahiya na lang tayo, not to anyone, mahiya tayo sa Diyos natin. Di ba? Ayan. Okay, nabalitaan nyo na po ba, mga kapatid, may nakita nyo na ba yung panglimang ebanghelyo? Do we have 4 gospels, right? May 4 na ebanghelyo lang tayo. Sino nakakaalam na meron 5 ebanghelyo? May nakakita na po ba nun? Wala pa, so nauna ako. Sige, pray muna tayo. Ama naming banal at Diyos naming dakila at makapangyarihan, sa patnubay ng Diyos Espiritu, dumudulog po kami muli from the abundance of your mercies. We bow our hearts to you in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. We are very thankful, Lord, again, sa opportunity na ito, Panginoon, na makasama niyo po sa loob ng church building na ito na tinipon sa ilalim ng iyong banal na pangalan. Ama, nagpapasalamat po kami for the wonderful day today that you have gathered us again for your glory. Para ma-meet ka po namin muli, Panginoon, through your scripture, through your presence, at maranasan po namin muli, Panginoon, ang inyong encouragement na nauukol para sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na sa umagang ito ay lubos po namin muling maituon ang aming pandinig. Hindi lang kami mayroong tenga, kundi may pandinig at pag-unawa sa iyong banal na salita. Bigyan niyo kami ng isang pusong hindi makikipag-argumento sa iyong salita, kundi isang puso, Panginoon, na patuloy na huhubugin ng iyong salita at buhay na babaguhin ito ng lubos, Panginoon, until the day na kami po ay kunin mo sa lupang ito. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, at hinihiling din po na bakuran niyo ang lugar na ito ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. At tanging banal mong mga anghel lamang, Panginoon, na itinalaga niyo sa bawat isa sa amin, ang maging tagapagbantay po namin, makasama po naming sumasamba, nakikinig ng iyong banal na salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na
i-ponder namin, i-precious po namin, Panginoon, ang mga salitang ito. At ikaw po ang maging kapupunan ng mensaheng ito, Panginoon, sa umaga pong ito. Ama, maraming salamat po. Nawa, wala kang matagpuang nagmamataas sa aming isip. Wala kang matagpuang may pride sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Iniluluhog po namin sa inyong minsan pa, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyong banal na harapan. At wala kang ibang makita, kundi ang iyong minamahal na anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Sa umaga pong ito, Panginoon, again, from the abundance of your mercies, from the riches of your provisions, Lord, patuloy niyong tagpuin ang aming mga pangangailangang spiritual at physical ngayon pa lamang. Tapikin niyo po ang bawat isa sa amin kung kailangan ng pagtapik. Yakapin mo ang bawat isa sa amin kung kinakailangan ng yakap. I-thumbs up mo po, Panginoon, yung mga manggagawa at mga anak niyo kung kailangan ng thumbs up. Lord, maraming salamat pong muli. Patuloy ka naming pakikinggan sa umaga pong ito, sapagkat naniniwala po kami na ang Diyos ng langit at lupa, ang Panginoon at Diyos ng lahat ng mga simbahang itinataas ay si Jesucristo ay kasama namin sa umagang ito. Ama, maraming salamat pong muli. Sa inyo lamang ang aming papuri at pasasalamat. Pagtataas ng iyong pangalan, pinagmamapuri ka po namin sa patnubay ng Diyos Espiritu, sa pangalan ni Jesus na iyong piniling hari. Amen. Amen. Okay, yung panglimang Gospels. Meron tayong 4 na Gospels, correct? First Gospel is Matthew, Mark, Luke, and John. How about the 5th Gospels? Sabi po, you are the 5th Gospels. Dahil ang tao po, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay tamad na pong magbasa ng Biblia, tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya, ang ginagawa nilang buhay na ebanghelyo. Ang mga taong ito ang nakatingin sa atin at binabasa ang ating mga buhay bilang mga taong inaakala nila o tinitingnan nila na maka-Diyos. Kaya pakaingat po tayo, mga kapatid. Dahil nasa henerasyon tayong ang mga tao ay wala ng panahon at tamad nang magbasa ng Biblia, kaya tayo pong mga Kristiyano o mananampalataya ang kanilang Biblia. Tayo po ang kanilang binabasa. Kaya hindi dapat tayo kakitaan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod, hindi maganda. Hindi dapat tayo kakitaan ng panghihina at pagsuko sa pananampalataya. Kung hindi natin o hindi nila mabasa ang Biblia, sa pamamagitan po natin bilang panglimang ebanghelyo sa paningin nila, mga kapatid, magsipag-ingat po tayo. Okay po ba yan? So again, you are the 5th Gospels. Wala po silang alam sa Bible. Wala silang alam kung ano yung 4 na ebanghelyo. Kasi nga, kinatatamaran nila ang Biblia, kinatatamaran nila ang pagbabasa, at tayong mga buhay na mananampalataya ang ikaliman nilang ebanghelyo.
Ebanghelyo. Kala ko, kung makita ko ito, parang may kulto na naman bago. But it is good. Maganda pala na maging aware tayong lahat na tayo ang ikalimang ebanghelyo na tinitingnan nila. At minsan pa nga'y tinitingala nila. Di ba? Okay, punta po tayo again sa first gospel na kung saan ito yung pinaka-reference po natin sa Matthew chapter 10, verse 14 to 23. Actually, ito po ay naging paulit-ulit na kasi doon sa ating pong pag-aaral, doon sa leadership training natin, nababanggit po itong aklat ni Mateo o yung Gospel of Matthew, in particular doon sa mga naunang disciples, di ba? Chapter 10, verse 2 to 4. Naka-record po doon yung mga naunang disipulo na tinawag ng ating Panginoong Yesus. Pero umpisahan po natin again and again sa verse 14. In my Bible translations, ang sabi po, and if the people in a home or a town refuse to welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust of your feet. Common sa inyo pong pandinig yun, ano? Yung pagpapagpag ng alikabok sa inyong mga paa. Meron na ba kayong pinagpagan ng alikabok sa inyong mga paa? Home or town. Walang exempted po dito when we bring the word of the Lord. Hindi kung pamilya natin, hindi mo papagpagan ng alikabok. Pero maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagpapagpag ng alikabok. In a simple way lang, mga kapatid. Again, sa verse 15, I can assure you that on Judgment Day it will be worse for that town, that for the people of Sodom and Gomorrah. Listen carefully, I am sending you out and you will be in danger. Like sheep among wolves, you must be as smart as snakes, but also be like doves that don't hurt anyone. Be prepared for trouble because there are people who will arrest you and take you to be judged. They will whip you in their synagogues. Because you follow me, they will make you defend yourselves before governors and kings. But this will happen so that you can tell about me to those kings and governors and to the non-Jewish people. When you are arrested, don't worry about what to say or how you should say it. And at that time, you will be given the words to say. It will not really be you speaking. The Spirit of your Father will be speaking through you. Brothers will turn against their own brothers and hand them over to be killed. Fathers will hand over their own children to be killed. Children will turn against their own parents and will have them killed. Everyone will hate you because you follow me, but those who remain faithful to the end will be saved. When people mistreat you in one town, go to another town. I promise you that you will not finish going to all the towns of Israel before I come to rule as the Son of Man. 2,000 years ago, mga kapatid, naniniwala tayo na parang sa pagkasulat na ito, hindi pa nakukumpleto yung pagpapahayag ng kanyang mga disipulo all over the Israel. Di ba? And I don't know kung sa panahon pong ito ay naipahayag na sa buong Israel ang gospel ng ating Panginoon. Pero siguro in our mind, baka hindi pa kasi hindi pa nagro-rule ang Panginoon. 'Di ba? Wala pang pagro-rule ang Panginoon. Kasi sabi, pagka bago siya dumating bilang Son of Man, ay naipahayag na yung mabuting balita. Sa ating bansa, mga kapatid, do you have any idea na ang gospel ng Panginoon ay naipahayag na ng buong buo? Kung ikaw ay magmimisyon, ano ang una mong mimisyonin? Yung bansang Pilipinas, buong bansa, o pupunta ka ng ibang lugar? Siguro, sasabihin mo, depende kung saan ka dinadala ng Panginoon. Pero
kung susundin natin mismo ang Panginoon, inuna niya muna na ang buong Israel ay makapakinig ng mabuting balita at sa kanyang pagsasabi, huwag kayong pumunta sa ibang bayan ng mga Samaritano, sa mga pagano, kundi mismo ang bayan ng Israel ang unang dapat makarinig ng salita ng Diyos. And locally, sa atin din po mga kapatid, bago tayo maghayag ng mabuting balita o ebanghelyo ng Panginoon, bago mo sabihin ang magandang balitang ito ng buhay na walang hanggan, mga blessings ng Panginoon, di ba? Uunahin mo ang pamilya mo sa loob ng iyong bahay rather than sa kapitbahay mo and sa mga taong maabot mo, kaibigan, lahat ng mga friendship mo, di ba? Yun ang usual, yun ang common sa bawat isa sa atin. Pero makikita po natin, maging di sa ating binasa, there was a warning. Sabi nga, kung sino ang makatatagal, ay siya lamang ang maliligtas. Sabi, who remain faithful. Do you think natatagal tayo sa labanan, mga kapatid? Ha? Do you think? Are you sure? Na before the Lord comes as a Son of Man, ay makikita tayong faithful servant? O kaya ay hindi pa man mangyari ito, bago tayo bawian ng buhay, ay tatagal ba tayo, mamamatay ba tayo na tapat sa Panginoon, good and faithful servant, until the last breath na meron tayo, mga kapatid? At pag sinervisan ka namin, kung loloobin ng Diyos, kung kami pa magse-service sa inyong masayang gabi, no? Masasabi kaya namin na sa huling araw, mga kapatid, ng ating kapatid na nahimlay ngayon, ay masasabi namin, he's a good and faithful servant of the Lord. Kasi nakita namin na hindi siya sumuko, hindi siya tumigil sa paglilingkod. Maganda ba sa pandinig yun? Pag siniservisan na yung ganong tao? Gusto mo ba yung ganong service? Nasasabihin ng mga pastor, ng mga nagsiserve doon sa, sabihin natin, huling lamay mo, huling lamay namin. Di ba? Yun ang sasabihin namin kasi nakita namin, na witness namin na hindi ka sumuko. No? Hindi man dumating pa yung araw ng Panginoon, pero sa huling buhay mo, hindi namin nakita yung pagtigil mo sa paglilingkod. Kasi most of the times, mga kapatid, sa lahat ng mga na-servicean namin, hindi namin ma-sure. One time nga, nag-service ako, hindi ko alam naman yung history ng tao, basta nag-service lang. Hindi namin masabi kung siya ba ay naging tapat sa huling araw ng kanyang buhay. At sometimes, ayaw namang namin ma-offend yung mga family, kaya hindi naman namin masabi na bago siya mamatay, nawala sa Panginoon, nawala sa paglilingkod, tumigil sa paglilingkod. Di ba? Very offending naman yun, mga kapatid. Nasa huling lamay na, gabing wala na siyang buhay. Tapos ganun pa. Kaya minsan, nagsisinungaling din kami sa aming pagsiservice. Pero ito, walang pagsisinungaling, mga kapatid. Kaya hindi ho dapat talaga natin maranasan na sa paglilingkod natin, kahit maranasan natin itong mga bagay na ito, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Okay, let's face it the truth or facts. Ayaw nating ma-reject. Diba? Sino po dito nag-artista na? Nag-try na mag-artista pero na-reject. Sino dito yung sumali doon sa starstruck and na-struck pa? Yung counterpart ng starstruck, ano po yun? Di ba 7 versus Channel 2? Ano yung magkatunggali sa ano na to? Starstruck versus PBB? Ha? Ano yun? Star Circle. Oh, kasi starstruck lang yung sinalihan ko Pero na-deny ako. Oh, mas ano ako sa 7 Okay. O, sige. Sino dito ang sumali na? Nag-try lang. Singing contest. Bata ka pa lang, dinala ka ng nanay mo para mag-audition. Pero you are rejected.
Sa pag-artista, wala bang artistahin dito? Parang si kapatid na Roy lang ang artistahin dito ah. Walang artistahin dito, walang nag-try. So hindi niyo na feel, hindi niyo na experience yung na-reject. Sa trabaho, sino po yung unang apply na reject? Sa nag-online, meron ba na-reject? Unang apply sa trabaho? Na-reject. Sa school, mga estudyante, may na-reject na ba? Wala pa. May isa. Ako lahat kasi mukha akong rejected eh. Lagi akong reject. Buti si Lord, tinanggap ako. Wala kayong ano? Wala kayong na-experience na rejection? O dahil sa dami, hindi nyo na maisa-isa? Ha? Sa mga nanliligaw, sino yung unang nanligaw? Siyempre, address ko ito sa mga lalaki. Unang kang nanligaw, na-reject ka. Crush na crush mo pa naman yung girl. Tapos, nagtapat ka. May dala kang chocolate, teddy bear, and lollipop. Tapos, rejected. Uuwi ka, luhaan. Diba? Sakit-sakit nun, mga kapatid. Na-reject ka na sa trabaho, na-reject ka pa sa panliligaw, parang gusto mo na sa sa huling hantungan, gusto mo tumulay sa ilog ng Marikina. May kilala ako nun, na-reject, gustong tumalon sa Marikina. Inabangan ko, hindi tumalon. Tinakot lang yung girl. Natatapusin ang kanyang buhay, pero takot din. Kasi hindi yata marunong lumangoy. Pero alam niyo, nakakatakot sa ilog ng Marikina, maraming bato dyan, tsaka bakal. Tapos marami pang naanod na kutsilyo nung bumaha. Tindahan kasi yan dati at Tiangge. November, December, bumaha, inaanod lahat ng Tiangge. May mga kutsilyo po doon paninda. Kaya huwag kayong tatalon sa Marikina. Maraming kutsilyo na po dyan. Pero hinukay na, okay na yan. Sige. Okay, ano pa rejection naranasan natin? O sa mga girl na nanligaw sa boys, meron ba? Wala. O sige, rejection sa love life, sa family. Especially mga kapatid, sa pag-share po natin ng gospel. Sino po dito na-reject na sa gospel presentation? Anong feeling nyo mga kapatid? Pag na-reject ka? Masaya? Sa susunod, ayaw mo na sumama, kahit pilitin ka ni pastor. Kahit anong parinig ni pastor, hindi na ako sasama, nasaktan ako. I'm hurt. Diba? Kasi na-reject ka, ang ganda ng presentation mo. Well-organized ang mind mo. Well-organized ang presentation mo ng gospel. Pagdating doon sa tao, you are rejected. Okay. Sa Matthew chapter 10, malinaw ang sinabi ni Jesus, kung atin pong ito napaulit-ulit na basahin, na pinaalala niya, mga kapatid, may mga taong tatanggap at may mga taong hindi tatanggap o tatalikuran ka. Ang tanong ay, hindi paano kung ma-reject ako, kundi paano ako magpapatuloy kahit na ma-reject ako. So pamagat po na mensaheng ito, when rejection comes, kapag dumating ang pagtanggi. Rejection is not the end of the mission. It's part of the calling o parte ng pagsusugo sa atin bilang mga mananampalataya. The question, yung topic natin, kapag tayo ay nireject, sa pag-share ng gospel, mga kapatid, paano tayo dapat tumugon bilang mga tagasunod ni Kristo? So ang layunin natin, magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa utos ng Panginoon kahit pa may mga bagay na di mangyayari o yung mga pangyayari ayon sa ibig po natin. Kahit hindi mangyari yung gusto natin. Siyempre, pag tayo po ay mag-gospel presentation, wala tayong ibang iniisip,
kundi yung taong lalapitan natin ay mapatanggap natin sa Panginoon. Di ba? Yun ang laging goal natin kapag tayo may dalang mga tracts or meron tayong ginagawang mga tracts or invitations sa kanila. Ang layunin talaga natin at minsan ay usal natin, Lord, sana mapatanggap ko yung taong malalapitan ko. Pero ganun pa man, magpatuloy po tayo kahit hindi mangyari yung gusto nating mangyari ayon sa ibig natin. Okay, may 3 tayong gagawin sa pagsunod po natin sa Panginoon. Una, expect rejection with realism. Sa Matthew chapter 10, verse 14 to 15, tungayan lang natin uli na mabilis. And if the people in a home or a town refuse to welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet. I can assure you that on Judgment Day, it will be worse for the town than for the people of Sodom and Gomorrah. Tanong ko po kanina kung meron na po tayong napagpagan ng mga alikabok sa ating mga paa. Yung bang mga nasyaran po natin ng gospel ay na hindi tumanggap sa ating presentation, hindi tumanggap doon sa ating iniaalok na mensahe, sinubukan natin ba silang pagpagan? O kaya tumapat ka sa isang bahay, nagbibigay ka ng tracts, tapos nagpaunlak naman yung tao, lumabas doon sa gate, tapos kinausap ka kahit papaano, at nung marinig na yung tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa Diyos, kasi alam nyo po sa totoo lang, the reason why may mga tao noong mga 1990s, hindi na po nagdadala ng Bible dahil pag nakita raw di umano ng mga tao na yung tumatapat sa kanilang mga bahay ay may dalang Bible, ayaw na po nilang i-entertain. Para silang napapaso, parang ayaw na nila ng mga taong nagbabahagi ng mabuting balita kapag nakakita na nila yung tao may dalang Biblia at bibigyan sila ng mga tracts o mga babasahin, hindi na po nila ine-entertain. Kaya nag-isip ang mga iglesia na gumawa ng kanilang mga estratehiya para hindi sila i-reject ng tao, kundi tanggapin sila ng tao. Kaya kung ano-anong estratehiya at mga formula ang kanilang na-create. Pero ako'y naniniwala na wala nang pinakamabisa pa na estratehiya, kundi direktang pangangaral tungkol sa mensahe ng Panginoon. At kung direkta na nga, mga kapatid, ay nare-reject ka pa, ano pa yung mga estratehiyang nilikha ng mga tao? Ang hindi nila i-reject. Di ba? Ngayon, may pinagpagan na po ba tayo? Sino po rito ang tuwiran at matapang na nangaral sa kanilang mga tahanan? Na i-present talaga nila ang mensahe ni Kristo. Nagtataka ba tayo kung bakit sa laki ng pamilya natin, ikaw ang unang nakakilala sa Diyos? Para ikaw ang unang maging mensahero o ebanghilista sa loob ng iyong pamilya. Na sinasabi natin na ang family mo ang unang mong Jerusalem, na unang-unang dapat nakakarinig ng magandang balita. Ngayon, nung ipinangaral mo, sana nakakilala sila. Pero, nakakalungkot lang, maraming Kristiyano na hindi pa rin alam na sila ay born again sa loob ng kanilang pamilya. Sa loob ng pamilya, alam ba na ikaw ay born again? Ikaw ba'y mananampalataya? Ngayon, kung alam nila, ipinahayag mo na ba ang mabuting balita? Ilan sa kanila ang na-born again? Ilan sa kanila ang tumanggap sa mensaheng dala-dala mo? At ilan sa kanila sa loob ng iyong pamilya ang pinagpagan mo ng alikabok ng iyong mga paa? For sure, hindi mo naman ito gagamitin o gagawin sa kanila. Kasi nga, family mo sila. Pero dito, masasabi ko, wala ho ditong exempted eh. Kasi ang sabi ni Jesus, if the people in a home or town, di ba? So, magkaganon man, mag-expect ka ng rejection with realism.
Hindi sinabi ni Jesus na kung ma-reject ka, kundi kapag ma-reject ka. So rejection is part of the job description. Sa mga nag-apply ba ng trabaho, may part ba na ganito? Pag nag-fail ka doon sa company mo, sasabihin ba ng company mo, okay lang. That was your part of your job. Meron ba ng company na ganoon? Ha? Sa kumpanya lang ng Diyos meron. Na kapag nag-fail ka, na-reject ka, hindi mo na naabot yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, that's okay. It's part of your job. Nasa paghayag mo ng mabuting balita, pag na-reject ka, okay lang. So rejection is part of the job description. At sabi ni Jesus, leave that place and shake the dust of your feet. Ito ay para ipahiwatig na walang pakikisama, walang pagkakasundo sa pagitan ng mga mangangaral at ng mga tumanggi sa mensahe ni Kristo. First meaning ng shake off the dust of your feet. Walang pakikisama. Walang ugnayan. And another thing is, ito yung isang babala na ang mga tumatanggi ay lubos na maiiwan sa kanilang sarili. Another meaning, it would show that they were finished talking to these people. If we are rejected, meaning, nung i-shake mo yung alikabok ng iyong mga paa sa mga tao sa loob ng bahay at sa buong bayan, tapos na ang iyong mensahe sa kanila. Ito rin po ay isang simbolo ng hindi pagdalo o pagdadala ng burden ng kanilang pagtanggi. Hindi mo kasalanan kung tumanggi sila. Ito po ibig sabihin, nung ipagpag mo, tapos na ang pagsasabi mo ng magandang balita sa kanila. So parang, pag umalis ka sa harap nila, wala ka ng pananagutan. Naalala ko po yung isang pastor, nakasama ko po ito sa ministry. This is a true life story. Sabi nung pastor, doon sa kanyang kapatid, kasi para sa kanya, at nakikita ko naman talaga, yung business po ng kanyang kapatid ay magbenta po ng karne ng aso. Kasi linggo-linggo yun ang nakikita kong ibinibenta nila. Ay linggo-linggo, kasama ko yung pastor na ito, somewhere in Nueva Ecija. Sabi doon sa kanyang kapatid, huwag kang magtawa, huwag mo kong pagtawanan sa sinasabi ko sa iyo tungkol sa mabuting balita. Habang buhay ka, iiyakan kita. Pero pagpatay ka na, doon titigil ang luha ko para sa iyo. Nasabi na ba natin yun sa ating mga mahal sa buhay na matigas ang ulo? Ha? Na ang tagal-tagal mo ng panahon na sinasabi sa kanila, yung magandang balita, hindi pa rin sila naniniwala. So para mawala yung burden mo, kasi siyempre mahal mo sila, di ba? Ayaw mo sila mapahamak. Pero yun ang sinasabi ng Biblia, yun ang mismong utos ng ating Panginoon, ipagpag mo ang alikabok mula sa iyong mga paa, meaning, kung ayaw nila, hindi mo na sila pananagutan. Kay mahal mo sa buhay o hindi. Kay kaibigan mo o hindi. Pag naibahagi mo na ang mabuting balita, huwag mo na itong maging dalahin pa sa iyong kalooban. Parang car wash, mga kapatid, hindi mo dinadala ang dumi ng kotse mo pa uwi. Sino rito nagpa-car wash ng motor o kotse at pag uwi, dala-dala yung putik ng kotse niya? Di ba wala?
So parang ganun lang po. Nilinis mo, tapos na. So ganun din sa evangelism. Gawin mo ang part mo, then let it go, hayaan mo na ang Diyos sa resulta. So ang hamon, don't take it personally. Huwag maging kabigatan para sa iyo. Hindi ikaw ang tinanggihan, kundi ang mensahe ni Kristo. So brothers, sisters, be faithful, not offended. Maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag nating maging dalahin ito kung matapos nating gawin at dalhin sa kanila ang mensahe. But again, expect rejection with realism. Number 2, endure rejection with resolve. Tisin po natin yung hindi tayo tinanggap ng may determinasyon. Matthew chapter 10 verse 16 to 22. Sabi po sa verse 16, listen carefully, I am sending you out and you will be in danger like sheep among wolves. So you must be as smart as snakes, but also be like doves that don't hurt anyone. Be prepared for trouble, because there are people who will arrest you and take you to be judged. They will whip you in their synagogues. Because you follow me, they will make you defend yourselves before governors and kings. But this will happen so that you can tell about me to those kings and governors and to the non-Jewish people. When you are arrested, don't worry about what to say or how you should say it. At that time, you will be given the words to say. It will not really be you speaking. The Spirit of your Father will be speaking through you. Brothers will turn against their own brothers and hand them over to be killed. Fathers will hand over their own children to be killed. Children will turn against their own parents and will have them killed. Everyone will hate you because you follow me, but those who remain faithful to the end will be saved. So endure rejection with resolve. Hindi lang basta simpleng notings ang nararanasan po natin. Di ba pag may nagbigay po tayo nung mga invitation natin, minsan hindi lang, ay, wag na, salamat. Minsan, more than thanks yung ating nararanasan. Minsan may kasamang persecution, insulto, paglayo ng mga mahal sa buhay. Ilan po sa atin dito nag-share sa mga mahal sa buhay muli, ang ininsulto ka. Kadugo ka, kapamilya ka, pero na-insulto ka. Or ininsulto ka. Wala pa. Lahat ba ng siniran mo sa loob ng pamilya mo ay tumanggap? O sinasabi na, saka na lang. Minsan may mga ganitong karanasan. Ay nako, wag mo na akong unahin. Minsan yung sitwasyon ng kapatid mo, tapos may asawa, sasabihin sa iyo, wag mo muna akong bahagian. Wag mo muna akong sabihan yan. Unahin mo muna yung kuya mo. Unahin mo muna yung ate mo. Kasi yung ate mo ang kailangan maborn again muna. O kasi yung kuya mo ang dapat maborn again muna. Kasi yung kuya mo, walang ginawa kundi mag-inom, maglasing, magtambay, magbarkada. Kasi yung ate mo masyadong madaldal, maingay sa loob ng bahay. Siya muna ang unahin mo. Have you experienced that? Na kapag siniran mo yung isa, itutulak ka doon sa isa at sasabihin, unahin mo muna yung ate mo, unahin mo muna yung kuya mo. O kaya, unahin mo muna yung tatay mo. Pag yung tatay mo ay sinabihan mo, unahin mo muna yung nanay mo. Kasi mas matapang pa yung nanay mo sa tigre. Yung nanay mo naman sinasabi, mas matapang pa sa leon ang tatay mo. Unahin mo muna silang maborn again. So you are rejected. Pero dapat may determinasyon ka. Kung hindi mo mapagpagan, well, kung susunod ka, sa totoo lang, minsan mas mabait pa ho tayo sa Diyos.
Sinabi ni Jesus, pagpagan mo kung ayaw nilang makinig, i-reject ka, then let it go. Tayo habang humihinga, 'di ba? Kasi nga may mga challenge, pamilya mo 'yan. Okay, sige. Pero kung susundin natin mismo ang Panginoon, let it go. Matapos mong ibahagi ang mabuting balita, matapos mo sabihin ang tungkol kay Kristo, at nagpapatuloy sila sa kasalanan bilang rejection sa message mo, hindi natin magawang pagpagan ng alikabok sa ating mga paa. Tayo yung mas matyaga pa minsan sa Diyos. Hindi lang mas mabait, kundi mas matyaga pa kesa sa Diyos. Kasi meron tayong sinasabing habang may buhay, may pag-asa pa yan sila. Hanggang sa mamatay, kinamatayan. Diba? Walang nangyari. Sino nakaranas ng persecution? Paglayo ng mga mahal sa buhay. Ito, prominente po ito sa bansang India. Kahit pamilya nila, mismong loob ng pamilya nila, pag ang isang tao tumalikod sa kanilang kinamulatang reliyon, they are rejected because of Christ. Pinapalaya sila hindi lang sa loob ng bahay, kundi buong community, nagkakaisa sila para siya'y itaboy. Para siyang isang taong may sakit na nakakahawa. Para siyang isang tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa lumang tipan, na kapag may sakit na ketong, mga kapatid, itinataboy palabas ng bayan. Sa India, mga kapatid, believe it or not, kapag ikaw ay na-convert into Christianity, na-convert sa pananampalataya kay Kristo, walang pamilya. Itatakwil ka nila. Kung may mamanahin ka, putol ang iyong mamanahin. At kakausapin ang buong community para ikaw ay itaboy. Ganon kahigpit sa India. Salamat na lang sa Diyos at hindi tayo taga-India. Pero hindi kaya alam ng Panginoong Hesus ito na may ganitong klase ng bansa? Na may mga ganitong klase ng kultura? Na masyadong yumakap sa kanilang pananampalatayang relihiyon at nang ma-convert sa pananampalataya sa tunay na Kristo, sa tunay na Diyos, kahit kapamilya, tinaboy sila. Sino itinaboy dito ng pamilya dahil sa pagiging born again mo? Pag hindi pa nangyari yan, di ka pa nangangaral sa loob ng pamilya mo. And it was so blessed kung ang buong pamilya mo ay Kristiyano na. Nakakilala na sa Panginoon. At kapag Kristiyano na, dapat kasama natin sa pagsamba sa Panginoon. Because they are believers of Christ. Correct? Kung si Jesus nga, sabi nga, siyang anak na mismo ng Panginoon na sinabi, di ba dapat nasa tahanan ako ng aking ama? Paglinggo lang naman tayo pag nasa tahanan ng ating ama. So dapat ganun, di po ba? Okay, sabi ni Jesus, but those who remain faithful to the end will be saved. This is a warning. Kanino ito sinabi? Sa kanyang mga disipulo. At kanino ito sinasabi? Sa atin din, kanyang mga disipulo today. So parang isang marathon runner, mga kapatid, habang tumatakbo, ano ang kanilang nararamdaman? Masakit. Masakit sa paa, masakit sa muscle, masakit sa katawan. Ano pa? Nauuhaw. Ano pa? Pagod. Di ba? Pero hindi siya titigil kasi alam niyang may finish line. Sino dito nakasali na sa marathon? Kahit 20 meters lang. Mala. Pag team building, ilang kilometer po? Isang round lang. Sino pa? Sumali sa marathon? Wala? Ilang kilometer? 20 kilometers. Ha?
Nung sumali ka, tinapos mo. Ano naramdaman? Pagod. Uhaw. Pag tayo nag-evangelize, ano nararamdaman natin? Pagod. Uhaw. Kaya pag nauhaw tayo, nagkita tayo doon sa camp, sa may lamesa, nagkakape tayo. Sa lahat ng pagod, tayo yung nagkakape. Ang saya-saya. Di ba? Pero nagpapatuloy ang isang mananakbo, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon kasi alam nating may finish line. May katapusan din ang ating paglilingkod kahit nakakapagod, hindi po ba? So ang isang runner, hindi niya tatanggapin ang isang rejection bilang dahilan para umatras, tumigil, kundi ito'y magiging isang hamon para magpatuloy. So kahit tayo po sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba, paglinggo, kahit tayo puyat, kahit tayo pagod, saan man tayo napuyat, kung saan man tayo napagod, hindi tayo titigil na pagsamba sa Panginoon, sa pagsimba natin sa Panginoon, sa pagpunta natin sa mga gawain dahil alam natin may finish line. Yung runner, hindi po mapapagod yan. Yung mga tumitigil sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, hindi nila nakita ang finish line. Kaya po ang runner, saan napansin nyo ang runner kung saan nakatingin? Hindi ho sa baba. Hindi kung saan tumitingin. Hindi para ma-distract. Ang runner tumitingin doon sa kanyang hinaharap. Parang si Lord lang. Kahit masakit, kahit ni-reject siya ng kanyang mga kababayan, hindi kinilala ng kanyang mga kapatid, nakatingin siya doon sa hinaharap. Dapat ganun din ang ating paningin, mga kapatid. Yan ang sitwasyon ng mga Kristiyanong tumitigil, hindi nila alam na may finish line. Kaya madali sa kanila sumuko. Kaya madali sa kanila mapagod kasi hindi nila nakikita may finish line ang lahat ng ating ginagawa. Madali sa kanila ang tumigil. Madali sa kanila magpasyang stop na. Pero sa totoong runner, na may pangarap, mataas na pangarap na marating ang finish line, kahit pagod at uhaw, masakit na ang katawan, hindi po yan titigil. Di ba? So ang hamon rejection is a test of perseverance. Kapag tinanggihan ka, hindi ibig sabihin tapos na ang iyong mission. Mas kailangan ngayon ang magtumibay ka. Parang the more you are rejected, the more you keep on. Keep going. Habang nasasaktan ka. Habang ang labanan ay tumitindi. Habang nire-reject ka. Habang pilit kang hinihilang tumigil na. Keep going. Tingnan mo ang finish line. Last, extend redemption with relentlessness. Matthew chapter 10, verse 23. When people mistreat you in one town, go to another town. I promise you that you will not finish going to all the towns of Israel before I come to rule as the Son of Man. Extend. Redemption with relentless. Disciples must not try to force their message on others. Disciples must not try to force their message on others. If they are rejected, let them go to other places where they might be received. Ask ko lang mga kapatid, bilang bahagi, pag tayo po ay napunta ng Marikina. Sa mga taga Marikina, ilang barangay meron sa Marikina? Taga Marikina. Taga Marikina. Sagot. Ilang barangay? Sige, gisingin niyo ako pag nabilang niyo na. Dito ba may taga Marikina?
Wala. Dito lang meron. Okay? Nabilang nyo na? May 12? Walang 12? Okay. Pagpalagay natin merong 10 barangay sa Marikina, ilang barangay na napuntahan natin sa Marikina? Tanong para sa lahat. Ilang barangay na? Within a taon pa lang tayo, barangay pa lang tinatanong ko. Ilang barangay na? Yung pinupuntahan po natin ay Barangay Santa Elena na may Kaunting Halong de la Peña at Santo Niño. 3 santo yung pinupuntahan natin. Yun ang realidad. At aminin natin at sa hindi, minsan or madalas, pinanghihinaan tayo ng loob just because parang sa pag-stay natin sa mga lugar na ito, kokonti ang ating nawiwin. At ang malungkot pa, yung mga nucleus natin, I am telling you, hindi pa minsan nagjo-join. Nakapanghihinaan ng loob. Pero, dapat pa tayong mag-stay doon? Kung ayaw sa Barangay Santa Elena ng mga tao, lipat tayo sa Barangay Santo Niño. Pag ayaw ng tao kay Kristo, sa Barangay Santo Niño, lipat tayo sa Barangay Santa Elena, Santo Niño, at De La Peña. May ilan lang tayong mga kapatid doon sa De La Peña. Minsan nawawala pa. Na dapat sila magagay dito, pastor, dito sa street na ito. Suyurin natin to. Itong street na ito, suyurin natin to. Pag ang tao nireject tayo, lipat tayo sa isang street hanggang makonsolidate natin yung barangay na ito and then next barangay tayo. Kapatid, ang dulo ng Marikina, San Nangka. Hindi pa ho natin napupuntahan. Marami pa. May barangay parang pa. Yun ang sabi ni Lord. Di ba? When people mistreat you in our context, in one barangay, go to another barangay. Ngayon, kung malakihan na, inayawan na tayo, napuntahan na natin, naikot na natin ang buong Marikina, anong malapit sa Marikina? Pasig. Banaba? San Mateo? Montalban? Go to another town. Ang laki na gawain, di ba? Nakakapagod ngayon pa lamang. Parang hindi na ako aabot ng 70 years old. May tinatarget tayo San Juan. May tinatarget tayo Laguna. Sino sasama sa Laguna? Yung matanda pa. Yung bata-bata naman, magtaas ng kamay. Yun. Mas bata sa matanda. Sino pa? Pag nag-aya ang ating minamahal na pastor sa misyon, sama tayo. Hindi dahil kami available lang, hindi maging available tayo minsan para sa Panginoon. Isang masayang gawain po yun. Walang nakakakilala sa iyo doon, kaya magmakapal ka ng mukha. Kung kinakailangan kumatok ka sa bahay dahil hindi ka naman kakilala, alam nyo ba mga mangangaral dyan, yun ang hihingi ng limos kahit na yung mangangaral ay nasa dulo lang ng nagpipreach doon dito sa Marikina nang hihingi. Mga kapatid, hindi ho yan mga taga Marikina. Kaya ganon katapang ang kanilang loob na magsahod ng kanilang mga basket. Kasi yung iba taga Nueva Ecija, Pampanga. At yung mga taga Marikina, dinadala sa ibang lugar na walang kakilala kasi alam nila na kapag sila ay dinala sa Marikina at sa Marikina rin manghihingi, nakakahiya, di ba? Biruin mo, ikaw kapatid,
makikita ng pamilya mo sa loob ng palengke, may hawak na basket, o love offering po, love offering po. Hindi mo gagawin yan. Magagawa mo lang mag-love offering kapag nasa palengke ka ng Nueva Ecija. Yun ho ang kanilang estratehiya. Pero tayo hindi maiiya kung ang dala-dala natin ay magandang balita ng kaligtasan sa Pasig, San Mateo, Montalban, doon sa dulo ng Antipolo, Laguna. Ito ang dadalhin natin, hindi ho tayo sa sahod, tayo ang magbibigay. Extend natin ang redemption. So, hindi ibig sabihin, titigil ka kung hindi ka tinanggap dito. Move forward, keep going. Ang goal ay hindi ang approval ng tao, kundi ang pag-abot ng bawat kaluluwa. Parang newspaper boy. May newspaper boy pa ba? Yung nagtitinda ng dyaryo? Yung dala-dala magandang balita. Magandang balita, dyaryo kayo dyan, dyaryo. Nung araw may ganyan no? Tapos pag may suki na, ibinabato na lang sa pintuan. Ngayon wala na. May mga pwesto na. Di ba? Kaya mahal ang dyaryo kasi may pwesto. Nung araw, nilalakad lang yan, binibisikleta. Tapos pagbukas mo ng pinto, babatuhin ka ng dyaryo mo. Ganun yun. So, parang newspaper boy, kung walang bibili sa unang bahay, lilipat sa susunod. Hindi niya sinisira yung kanyang daladalang balita. Hinahanap lang niya ang tamang tao na ibig bumili. Tayo rin po, mga kapatid, may dalang good news. Kung ayaw ng isa, baka yung susunod. Kung ayaw sa De La Peña, baka may tao sa Santa Elena. Kung ayaw sa Santa Elena, ng mabuting balita, baka sa Santo Niño. Hindi sa santo namin. Di ba? Kung ayaw na ng buong Marikina, lipat tayo sa San Juan. Ilang barangay meron San Juan? Kapatid. Malaki rin, Malaking trabaho. Tapos gusto natin bumalik na si Lord, marami pa hong hindi maliligtas. At least makarinig man lang sila. Kung tanggihan tayo, wala na sa konsensya natin yun. Okay? So, ang aplikasyon mga kapatid, don't quit. Sabihin mo sa katabi mo, don't quit. Just redirect. Tuloy lang sa pagtatanim, even on hard soil. Kahit mukhang alam nyo, ako minsan, ang tagal-tagal ko na nagbibigay ng mga tracts. Minsan may iniiwasan din ako. Alam nyo yung aabutan mo, nakaupo man o may ginagawa, may mga mukhang parang boksingero na, Yung parang, i-attempt mo palang abutan, pero pag tumingin sa'yo, parang yung handang makipagsuntukan. Oo. Yung bang iaabutan mo, parang uurong ka na lang kasi parang mukhang tapang. Yung parang bulldog ba ang itsura na huwag mo makante mga ngagat. Naka-encounter kayo nun? Yung pag nagbibigay, parang inudlot nyo na yung pagbibigay kasi mukhang ang tapang ng tao. Nakakita kayo ng ganong klase ng tao? Tingnan mo yung katabi mo. Ang bait ng mukha naman yan, di ba? Yung nasa labas, matatapang. Di ba? So kahit mukhang yung tao hard soil, abutan pa rin natin. Di ba? Okay. Eventually, kahit hard soil, may tutubo dyan. Sa pagtatapos po natin, rejection will come, Jesus said, and we've experienced it. Hindi ito kabiguan o pagkabigo. Rejection is part of faithfulness. Kaya ano ang dapat nating gawin? Expect rejection. Pero huwag masurpresa. Endure rejection, pero walang pagtigil. Extend redemption, pero walang pagsuko.
Ang huling hamon, this week. This week. Kasi po sa totoo lang, ito ang duda ko sa bawat isa sa atin. Nag-evangelize lang po tayo kapag ang minamahal nating pastor ay nag-schedule ng araw ng Sabado. Tama ba ako o mali? At masigasog tayong nag-evangelize. Tama ako o mali? Pagdating ng Lunes, walang schedule ng evangelism. Sa araw-araw niyong ginagawa, ipinagpapatuloy niyo ba ang evangelism? Alam niyo, napakapalad niyo doon sa mga may trabaho. Ang dami niyong taong makakausap. Ilan sa mga kausap mo sa katrabaho mo ang born again na? Dahil na-evangelize. Di ba? Pag wala na po tayong church activity, evangelism, stop na rin po tayo. Mga kapatid, subukan natin nang totoo rin nating maranasan ang salitang rejection. Kahit wala kang kaibigan sa trabaho mo, kung na-sharean mo na sila ng gospel, wala ka ng pananagutan. Ano kung hindi mo ko pansinin, basta na ipahatid ko sa iyo ang magandang balita. Pero kung kaibigan mo sila at wala man lang naamoy sila sa iyong Jesus, sad to you. Kaya ka binigyan ng maraming kakilala dyan. Kaya marami kang co-worker dyan. Dinala ni Lord sa iyo yan. Para siya, ma-share mo man lang. Kahit gaano kadalas ang minsan. Di ba? So this week, reach out to someone you've been hesitant to approach dahil baka i-reject ka. Yung mga mukhang leon at lioness sa katrabaho mo at kaklase mo, try mong abutin. Ipanalangin mo, lapitan mo, ibahagi si Kristo kahit pa hindi siya tumugon agad. Tandaan mo, obedience is your part. Ang resulta, hayaan mo sa Diyos. Let's pray. Lord, ang buong papuri, luwalhati ay sa iyo lamang. Maraming salamat po sa isang simpleng mensahe na hahamon sa bawat isa sa amin. Bilang mga manggagawa po ninyo. Naway bigyan nyo kami ng pagkakataon na kahit maranasan namin na may mga taong mag-reject sa amin kapag ibinabahagi namin ang iyong mensahe sa kanila, may ibahagi namin ang mabuting balita. Sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, habang kami naghihintay ng muli mong pagparito, habang kami nag-aabang ng rapture, Panginoon, habang hinihintay namin ang maluwalhating araw na iyon, hindi lamang kami maging abala sa aming mga trabaho, sa pag-aaral sa eskwelahan, sa mga pagbibusiness, kundi magkaroon din ng malaking puwang, Panginoon, ang totoong layunin namin bilang inyong mga tagasunod. Tulungan niyo po kami na maging obedient workers, children of God. Extension niyo po kami sa pagliligtas dito sa lupa. Panginoon, tulungan niyo po kami
na kahit maranasan namin, Panginoon, ang pagod, baka po, minsan nga, marami na sa amin, umaiilan na sa amin, Panginoon, ang nasa bingit ng pagtigil, nasa bingit ng kapaguran, o nasa bingit ng pag-aalinlangan sa lahat ng aming paglilingkod sa inyo. Kawitin niyo po kami, Panginoon, ng iyong shepherd staff, ng iyong kalawit, Panginoon. At sa pagkawit niyo po sa amin, palakasin niyo kaming muli. Patapangin niyo muli ang aming mga loob. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang aming mga mata ay matuon doon sa finish line. Hindi naman po aabot marahil ng 100 taon ang pag-evangelism namin, Lord. Hindi naman siguro aabot sa panahon na wala na kaming lakas ang aming pag-evangelize, ang aming paglilingkod dito sa lupa. But as long as we live, Lord, tulungan niyo po kami na gawin ang inyong kalooban ng may katapatan. Panginoon, maraming salamat po. Itinuturing po namin itong paalaala, paghamon at pagtapik sa aming mga balikat na dapat kami magpatuloy. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. At lahat ng aming gagawin para sa iyo at para sa iyong gawain, para sa iyong kaharian, makapagbigay ng malaking kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Hari. Amen. Amen.